kasama sa show ng Eat Bulaga sa US ang isa sa mga hosts na si Michael V. Pinababa kasi siya at ang kanyang pamilya mula sa eroplano dahil may ilan sa kanilang nagka-sore eyes. Watch this. Dismayado pa rin ang aktor at TV personality na si Michael V kapag naaalala ang kanyang naranasan sa isang PAL flight. Patungo na siya sa Amerika kasamang pamilya upang mag-show kasamang Eat Bulaga. 2 linggo bago ang flight, nagkaroon siya ng sore eyes at nahawa ang asawa at anak niya. Yung wife ko, since dati siyang flight stewardess, siya na nag-warning sa akin, sabi niya, there's a chance na baka hindi tayo mapalipad. Kaya pagdating sa airport noong September 16, agad silang nagpa-consult sa isang quarantine doctor at pinayagan naman silang bumiyahe. Pero nung ready na ang lahat para sa take-off, merong ground crew na nag-alert sa pilot. So, nagkaroon ng second opinion. May umakyat na doktor and tinignan kami. And sabi niya, hindi nga raw pwede. Wala na silang nagawa kundi bumaba sa eroplano. Ang nagpasama ng kanyang loob ay nang may marinig sila mula sa mga crew ng airline na mali umano palagi ang advice ng quarantine doctor. Kasi wala namang problema sa amin kung pali pa rin kami o hindi. Ang ano ko lang, sana maayos yung sistema. Kasi apparently galing sa kanila mismo na palagi na nangyayari. Bakit sana ginawa na ng action? Sumulat ang kampo ni Bitoy ng complaint letter sa PAL management pero wala pa rin daw sagot until now. Dumagdag pa sa sama ng loob niya ang paglabas ng issue sa isang social networking website kung saan nag-post ng di magagandang comments ang ground crew na sumita sa kanila. Wala namang balak magsampa ng kaso si Bitoy ukol sa issue. Paumanhin na rin doon sa mga na-delay sa flight at saka doon sa mga kapuso at mga dabarkads natin na naghihintay sa Anaheim sana. Sagot naman ng PAL, wala pa silang natatanggap na formal na report tungkol kay Michael V. Pero tiniyak ng PAL na iimbestigahan nila ang insidente sa sandaling makarating ang impormasyon. We shall investigate the matter. We shall call the attention of our airport services to provide us with the data and as well as our cabin services sub-department. We have to come up with a complete probe into the matter before we issue a statement. Natanggap na raw ng PAL management ang report kaugnay sa nangyari kina Michael V. Meron daw silang right to refuse. Pero nais din nilang imbestigahan kung bakit pinayagan pa rin ng quarantine doctor na makasakay sa eroplano sina Michael V. Ayon naman kay Michael V, sumagot na ang customer service ng PAL at na-address na ng airline ang kanilang complaint. Ano nga ba ang ipinatutupad na quarantine procedure sa NAIA para dun sa mga pasaherong nakitaan ng sintomas ng sore eyes? Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Ang mga thermal scanner na ito tumitingin kung mataas ang body temperature ng isang pasahero. Ngayon, bukod sa flu, dumarami raw ang mga pasaherong may sore eyes. Ayon sa Bureau of Quarantine na NAIA Terminal 1, simula nitong Agosto, 10 pasahero kada araw ang may sore eyes na kanilang ini-inspect. Dito sa Medical Division dinadala ang mga pasyenteng nakitaan ng sintomas. Sa check-in counter pa lang, kapag napansin ng tauhan ng airline company na mapula ang inyong mga mata o mukhang may sore eyes, agad kayong patitignan sa doktor ng NAIA. Binibigyan namin ng certificate, medical certificate, no? If we will allow them to board or not allowed to board. Sapat daw ang kakayanan ng doktor ng Medical Division para sumuri sa pasahero. Pero hanggang rekomendasyon lang daw sila. Maaari pa rin kasing suriin muli ng sariling doktor ng airline companies ang pasahero. If an airline has their own doctor, usually they do some second opinion evaluation. Now, if they think kanon, siyempre, follow naman nila kasi it's their company. Pwede pa rin bang pababain ang pasaherong nakasakay na sa eroplano, gaya ng nangyari kay Michael V? So that can happen? It can siguro. Pero I'm sure hindi naman madalas mangyari yun. Hindi, kasi usually, kami naman, that's our line also, no? Ibig sabihin, can we say it as specialty namin yan? Di dapat, siyempre, alam naman namin yan. We can do the recommendation. Patitignan rin daw nila ang nangyari kay Michael V. Kung ano ang pwedeng gawin para di na yun maulit. Ayon sa Bureau of Quarantine, may karapatan daw kasi ang piloto lalo na kung international flight na pigilang makasakay ang isang pasahero nitong na may sakit na maaaring makahawa. Pero ayon sa isang source mula sa Bureau of Quarantine, naiinsulto raw ang ilang doktor sa NAIA sa mga pangyayaring ganito. Parang minamalit daw kasi ang kanilang kakayanang sumuri.
Sa huli pa ng Medical Division na naiya sa mga pasaherong papaalis pa lang. Kung kayo'y may sore eyes o lagnat na hindi pa magaling, magandang ipakansela na lang inyong biyahe o kaya iparibok ito. Nang sa gayon, wala nang maabala. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang paggunita sa anibersaryo ng Bagyong Ondoy sa linggo. Mula sa Marikina, nakatutok live si Claire Delfin. Claire! Mel, sa gilid ng Marikina River dito sa bandang Barangay Tumana, pinalipad ng mga residente ang mga lantern 2 araw bago ang anibersaryo ng paghagupit ng Bagyong Ondoy. Mistulang mga alitap-tap sa dilim ang mga lantern na sabay-sabay pinalipad ng mga residente. Simbolo raw ito ng bagong pag-asa na pinilit makamit ng mga residente matapos ang trahedyang kumitil sa buhay ng ilan nilang kaanak at sumira sa pinagsikapang ipundar ng mga ari-arian. Mahirap kasing maalala pa yung mga nakaraan dahil maraming nasira, maraming namatay na tao. Pero sa ngayon, Diyos na lang yun. Nasa Diyos na lang talaga ang awa. Na-tap lahat, na-wash out lahat. Yung mga gamit namin. Solamente, yung mga nasuot lang namin, yung lang natitira sa lawas sa katawan. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa lang ito sa mga inahanda nilang aktibidad bilang paggunita sa unang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Ondoy. Ginugunita namin ngayon yung daan-daang namatay dito sa Marikina para pagpaalala na rin doon sa mga pumanaw. At paalala para sa lahat na dapat hindi na maulit muli. Mel, sa mismong araw ng anibersaryo ng paghagupit ng Bagyong Ondoy sa linggo, magsasagawa raw ng fluvial parade sa Marikina River at idadaan ito sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Magsasagawa rin daw ng water rescue drill at tree planting. Mel? Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin. Ilang minuto pong nagkaproblema ang social networking site na Facebook kaninang madaling araw, kaya marami ang hindi naka-access nito. Sa message na ipinaskill sa Twitter, sinabi ng mga taga-Facebook na nagkaroon ng ilang site issues at agad naman daw nila itong inayos. Katunayan, bandang 6:00 ng umaga dito sa Pilipinas, nang ganap ng maisaayos ang technical problem at magbalik sa normal ang Facebook. Detalye at iba pang litrato ng kasalang Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa India. At kapuso child star na si Jillian Ward, may pelikula na, product endorser pa. Susunod na yan dito sa 24 Oras.